dahil lamang siya yung ang nagtatanong ng pinaka-incisive na mga questions during the impeachment trial. Wala pong kinalaman dyan si Senator Alan Peter Cayetano sapagkat siya naman po noon ay parang nominal head lang ng tinatawag na Philippine yung organizing committee for the SEA Games. Yung FISOG, organizing group. Yung BCDA po, signatory, makwento ko lang very briefly itong nangyari dito Yung isang Malaysian company na tinatawag na MTD Capital Berhad ay nag-offer na sila daw ang gagawa ng facilities na gagamitin sa SEA Games for 8.5 million under a joint venture kung ano ang partisipasyon ng ating pamahalaan ay magbibigay ng isang 40 hectare na lupa sa Clark. Anong nangyari? Yung joint venture dapat po yun ay may kontribusyon ng bawat panig and then may profit sharing. Ano nangyari po? Yung MTD, hindi naman nagpasok ng sariling pera, inutang sa Development Bank of the Philippines. Ngayon, ginawa yung facilities. Alam niyo ang ginawa sa halip na i-operate as a joint venture, pinabayaran sa gobyerno natin ng 11 billion pesos yung facility na 8.5 billion lang ang halaga. Bago, tinransfer sa atin. That is a BTS scheme na dapat po ay nag-undergo ng public bidding pero nailusot po nila yon. At ngayon, attorney, dahil nga pinakukulong yung mga kritiko, yung paano sila magsisiwalat ng mga korupsyon sa ating pamahalaan kung ganito po ang trato o doon sa mga talagang gusto talagang tapusin itong korupsyon sa ating bansa. Well, walang maniniwala sa kanila, Ina. Anong tingin mo from the point of view ng kabataan? Yung mga kabataan pa naniniwala na honest to goodness na they want to stop corruption under this administration? Nako, yan ang mahirap. Napatan nating mangialam, dahil dito po talaga nakasalalay ang ating future. Ako, naniniwala pa rin ako na ang mga kabataang Pilipino ang pag-asa ng ating bayan. Kaya naman kailangan natin talagang tutukan kung ano talaga ang nangyayari sa gobyerno ngayon. Dahil, grabe, hindi lang po pondo ng bayan ang ninanakaw nila sa atin, kundi pati kinabukasan nating mga kabataan at ng mga anak po ninyong lahat. Kaya talagang at nang malaman natin kung ano talaga ang nangyayari sa ating bansa ngayon. At nakakalungkot, attorney, nakakalungkot, Sir Jade, na ganito po ang nangyayari ngayon. Yan yung estado, attorney. Tunay na estado ng ating bansa. Baha pa rin. Baha pa rin. At bukod sa baha, yung issue naman yan ay alam na natin. Yung mga pangako po, hindi tinutupad. Sa edukasyon na lamang, yung last budget, anong ginawa? Panlilin lang. Ayon sa ating saligang batas, ang edukasyon ang dapat mayroong pinakamalaking budget in any General Appropriations Act. Ano pong ginawa nila ng mga nakaraang taon? 23, 24, 25? Ginawa po nilang ang DPWH ang pinakamalaki. At nagsinungaling pa, pinalusot pa nila. Alam niyo yung ginawa nila? Para mukhang mas malaki ang budget ng edukasyon, yun pong budget ng PNPA, yung Philippine National Police Academy. Ikinarga nila sa dapat yun sa DILG. Yung budget ng PNA, kinarga nila sa edukasyon din. Dapat yun sa yung DND o Department of National Defense para lamang linlangin ang mga Pilipino na malaki ang budget ng edukasyon. Pero kung susuriin po ninyo, at kaya nga po kami nagdemanda ni na dating Speaker Bebot Alvarez, na Jimmy Bondoc, ng CCW sa Ombudsman, ay dahil po sa paglabag ng constitutional provision na ito. Nagnakaw na mga teachers para sa ating edukasyon. So, may problema talaga tayo sa sektor ng edukasyon. Kulang yung mga silid-aralan. Sobrang kulang. Yun ang state of the Lumobo yun pa, ang state of the nation. lumobo pa po sa mahigit 166,000 ng shortage ng ating classrooms. Dahil nung nakaraang SONA, ipinangako ni BBM na siya ay magpapatayo ng 44,000 classrooms. Ito ba ay
Hindi, syempre. Hindi, pero, of course. pero sana hindi mo na ginamit yung word na shortage, parang tinatamaan ako. Ay, sorry Ako na, lang Atty. lang, Kaya nga ako nakatingin lang ako lang sa'yo kanina, Bira di ba? naman eh, oh. Oo. Opo. Pero paano natin matatawag na bagong Pilipinas? Ito, kung ganito po, yung Eh, bago talaga. Bagong-bago na ngayon. Kasi unang-una, ang ngayon lang nangyari na nabago na. Yung mga nag-iimbestiga, sila ang inimbestigahan at kinulong. Okay. Number 2, bagong-bago na rin. Yung mga nagnanakaw, sila ang ginagantimpalahan. Sila ang binibigay ng mga poder sa gobyerno. Number 3, bagong-bago na talaga. At sapagkat yung mga pangako nila na hindi natutupad, pinalalabas nila na natupad. Lalong-lalo na yung the famous at 20 pesos na bigas. Ay, Di ba? scam. Yung ba, nasaan? Kahit na anong gawin nila, ang ginagawa lamang nila na pagpapalusot at ito ang pamahalang ito ay puro palusot. Sinasubsidize nila ngayon Sinasubsidize, yes. para magmukhang mura. Pero ang nagbabayad din, tayo rin. Tayo Bibili ka rin. ng 20 pesos na bigas, galing din naman sa buwis mo, yung pinagsasubsidize. At ngayon po, ang nangyari, record sa history ng Pilipinas na pinakamalakas mag-angkat ng bigas sa ating buong kasaysayan. So, yun lamang po, very basic. Kaya kasamang Admar, Manang Jade, Ina, Jade, sorry. Oo. Nagagalit kasi ako, kaya nagkamali ako. Iba na nga nung iba yung lyrics ng bayan ko eh. Di ba? Dapat yun, ang bayan kong Pilipinas. Lupiin ng gintot, bulaklak. Ginawa nilang ang bayan kong Pilipinas, lupain ng mahal na bigas. Oh my gosh. Umaabot pa po ng 60 pesos isang kilo eh. Dahil nagiging dependent po tayo sa import galing sa Thailand and Vietnam. Kasi hindi po ganun kalakas yung local produce natin. Dahil Walang nga, support eh. walang suporta sa ating mga farmers. Kaya nakakalungkot. Opo, at doon since na pag-uusapan natin yung presyohan, yung nangako yung administrasyon noon na papanatilihing mababa ang inflation at palalawakin ang access sa kuryente. Naku. 1 million households na may solar energy access. Yan po yung ibinida po ng administrasyong Marcos. Pero ano nangyari, Attorney? Walang nangyari. Unang-una, yung solar project ni Congressman Leviste, hinaras pa. Sinabi pang may anomalya, kahit wala. Bakit? Sapagkat kritiko ng pamahalaan si Congressman Leviste. Yun lang ang reason dyan eh. Pero yung project mismo ni Congressman Leviste, 3 weeks ago lang yata, doon sa Pampanga, ay pinasinayahan ng Pangulo. Yun yung mismong project na sinasabi nilang nagbenta daw ng franchise, iimbestigahan ng ombudsman, pero ayun, ginagamit nila. Pero kailan lang yun? 3 weeks ago. Paano matutupad? Pero ang basic dyan, kasamang Jade, ay yung napakabagal na response ng ating pamahalaan doon sa krisis sa Middle East. Kung saan hinayaan natin tumaas ng tumaas ang mga presyo ng produktong petrolyo. Yan po yung baseline eh. Pag tumaas yan, tataas lahat. Dito. Sa Vietnam, noong nagkaroon ng krisis at nag-spike ang presyo ng mga petroleum products, agad-agad po gumawa sila executive order, nilagyan nila ng price cap. Okay. Number 2, ginawa nilang zero tariff ang pag-angkat ng produktong petrolyo. Number 3, nagpasok agad sila ng subsidy. Dito, kailan lamang naipasa yung batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na mag-suspend ng mga taxes, excise taxes sa Fuel petroleum tax. products. Number 2, sa halip na i-subsidize natin yung mga oil companies, kung saan madali po yan, direct subsidy yan eh. From the government, sa pondo ng gobyerno, pupunta sa mga kumpanya ng langis para yung difference na ang pamahalaan na magpupuno nung pagbiglang pagtaas, ang ginawa pa ay yung AKAP, yung AIX, yung ayuda. Ayuda. Hindi po natin sinasabing masama na mag-ayuda sa ating taong bayan, ngunit very inefficient po yan eh. At ang nangyayari, nagiging prone to corruption kasi milyon-milyong Pilipino bibigyan mo ng ayuda. Yung logistical requirements lang yan, napakalawak. Hindi kaya ng DWSD.
Hindi rin kaya ng mga local governments. Ano nangyayari? Kinukupit Kinukura. lang po. Ang dami nagre-reklamo. Hindi daw nila nakukuha yung kanilang ayuda. So, maling-mali po yung response, napakabagal at too late. Ano nangyari? Ang taas ng inflation dahil mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Attorney, Miss Ina, maputol muna kayo. Tanggap na muna tayo ng update dyan sa Commonwealth matapos nga na magkaroon, na magkagirian ang tropa ng mga pulis at mga relihista sa ikalimang zona ni BBM. Narito report ni Almar Porzuelo live. Almar, magandang hapon. Jade, Atty. Topacio at Ina, magandang tanghali. Kagaya nga ng nakasanayan ay nagkaroon ng kilos protesta sa kahabaan ng Commonwealth sa mismong araw ng SONA ng Pangulo. Ayon kay Police Brigadier General Randy Glenn Sinbio, ang Police Director ng QCPD, 3 lugar ang kanilang binabantayan bunsod ng sabay-sabay na rally. Nagkaroon naman ng girian sa pagitan ng pulis at rallyista sa Philcoa Commonwealth. Ngunit nilinaw ni Police Brigadier General Sinbio na walang nasaktan matapos ang insidente. Gusto kasi nilang mag-extend pa dito ng medyo isang lane. Ayaw naman ang ground commander natin, no? Konting girian lang naman, then wala naman nagkasakitan. Is jumping sa bandwagon ng renewable energy alternative na fuel para sa ating energy generation. Tayo po hanggang ngayon, 97% pa ang dependence natin sa foreign oil. Hindi tayo pumapasok. Meron tayong mga windmills. Nakakatawa nga yung mga windmills nandun pa sa bayan mismo o probinsya mismo ng ating Pangulo. Pero doon lang. Diba, niyabang pa nga niya yun ng 2022 na yun ang kanyang achievement. Pero hanggang ngayon, windmill puro hangin lang pala. Solar, napakabagal, ginagawa pang politika. Yung geothermal natin, mauubos na po yun So, yun po ang ating problema. Lahat ay pinopolitika. Ito nga pong regulatory ating mga shortcomings. Meron na ngang mga halos 2 milyong households na wala pang kuryente o more than 2 million. Yung pang mga may kuryente, minsan nagba-blackout pa. Dahil dito sa ating ito nga, ayaw pang i-suspend yung dan lang sinuspend yung paano tayo uusad yan sa kuryente? At tama si Miss Ina, no? Matapos ko lang tong issue na to, yung kuryente at saka presyo ng mga produktong petrolyo, these are yung mga gut issues na sinasabi niya, nararamdaman. So si Pangulong Marcos ay para pong diarrhea nararamdaman mo sa sikmura. Sapagkat bawat iskandalo, bawat kupit sa gobyerno, hindi po abstract yan. Daman-dama po natin ng bawat Pilipino yan. Ang nangangahulugan niya na ninakaw mo yung sa flood control, may binahang bahay, nasira. Ninakaw mo yung sa farm-to-market roads, may mga hindi kumain. Sa halip na 3 pagkain, 3 meals a day, nagiging 2 or even 1. Sa bawat pagtaas ng kuryente, tataas ang presyo ng mga produkto sapagkat ginagamit po ang kuryente at ang produktong petrolyo sa pagmanufacture at pagdeliver ng mga produkto sa merkado. So, yan po, nagdo-domino effect. Hindi nakapagtataka, ano? Negative pa rin ang ratings ng ating presidente ngayon dahil speaking of public trust, hindi talaga natutupad ang kanyang mga pangako, lalo na nung mga nakaraang SONA dahil dinadaan tayo sa mga mabulaklak niyang salita. Pero kung titignan mo yung datos, hindi naman siya feasible, ano, attorney? Ay, totoo. Ang yung mga proyekto na sana ikatutuwa Correct. ng ating mga kababayan, katulad ng Bataan-Cavite Interlink, yung subway, di ba? Yung pag-restore sana ng Bicol Express, yung maraming makikinabang na mass transport, dinidefund pa, tinatanggalan pa ng pondo at nilalagay sa infrastructure, yung mga unprogrammed allocations. Pati sa healthcare, yan ay daman-daman ng Pilipino yan, ano? Yung healthcare. Biro mo ba naman saan nga nakakita ng gobyernong nandoon na? Ang sarap-sarap na ng upo noong bilyon-bilyong piso sa PhilHealth, kukunin mo pa para gumawa ka ng mga proyekto na napupunta lamang aliado sa politika. So, hindi nakapagtataka na bagsak below sea level yung approval and trust ratings ng ating Pangulo. At katulad ng paulit-ulit na sinasabi ni Ma'am Ina, nalulungkot siya
Kaya mukhang malungkot ang dating mo sa akin ngayon eh, ha? Oh. Sad face. Oo. Kaya nga attorney at Miss Ina, yung number one na gustong marinig ng taong bayan, bate na rin sa survey na lumabas ngayon, is paano ba susolusyonan, tutugunan ng administrasyon itong issue ng korupsyon. Number one, yung korupsyon issue. Ang gustong marinig, paano ba yan masusolusyonan? Para itong lahat ng mga problema natin sa bansa, talagang masolusyonan. Attorney, dahil ikaw ba'y naniniwala na lahat ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, lahat ng mga kinikeri ngayon ng taong bayan, may kinalaman yung korupsyon dito? Definitely. Sapagkat kung malaki nga, di ba, binibida nila ngayon, naging upper middle income kayo. Kung yung pera namang yun hindi naman nagtitrickle down o bumababa sa yung tinatawag ni Lenin na laylayan, baliwala po yun. Halimbawa, ang isang, ganito po yan parang isang sambahayan. May nanay, may tatay, may 3 anak. Okay. Sabihin mo na ngayon ang income nyo ay 10,000, biglang nagkatrabaho yung isang anak na 50,000. So, naging 60,000 ang income. Yung anak naman yun gastador. Sinusugal, binibili ng droga, ginagasto sa luho yung 50,000 na nadagdag. Ganun pa rin. Mahirap pa rin yung pamilya. Ganun din po yung bansa. At yun pong corruption talaga nung nag-survey po ang ating mga survey companies. Number one po yung concern ng ating mga kababayan. Yung pinagtutuunan nila ng pansin na impeachment trial, 1.2% lang po interesado dyan. Wala po silang pakialam dyan. At yan ay pinapakita ng napakataas na trust ratings ni VP Sara Duterte. Alam nyo, natatawa ako nung tinatanong nyo ako, ano bang pinakamaganda para ma-address ni Pangulong Marcos yung corruption? Ang naiisip ko lang ay isa na very effective. Magbitaw siya sa tungkulin. Pero hindi naman niya gagawin yun. Pero kung hindi niya magagawa yun at alam naman natin hindi gagawin, magkaroon ng honest to goodness na investigasyon naman katulad ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, chuchu-chuchu, kuno-kuno, di ba? Sabi, yun daw ay hindi pakikialaman. O ano nangyari? Unang-una, walang transparency. Gumawa pa ng mga guidelines para i-livestream yung proceedings. Ano nangyari? Puro executive session. Isang witness lang ang na-livestream. Si Martin Romualdez, si Sandro Marcos, yung ibang mga kaalyado na dumalo po sa pagdinig ng ICI, puro closed door. Ngayon, yung ICI, sinasabi nila independent. Kanino nagsumiti ng report? Sa Malacanang. At sinabi ng Malacanang, kami ang magdi-decide, ang presidente ang magdi-decide kung kailan i-release sa publiko. At hanggang ngayon, hindi nire-release sa publiko. Yung ano kang maniniwala, alam nyo, a leader cannot govern if he does not have the trust of the people. At walang ginagawa ang Pangulo na magbibigay ng pagtitiwala o magbabalik ng pagtitiwala sa kanya ng taong bayan na ibinigay sa kanya noong 2022 when he was elected with the highest number of votes. Kumbaga sa kwan, tama yung sinasabi ng iba nabudol po tayo. Oo nga. Grabe, no? Speaking of, since na-mention nyo na rin po si Mayor Leni Robredo, may tanong lang ako sa iyo, attorney, since napanood ko yung interview niya nung nakaraan, sabi niya siya daw ay satisfied at hindi daw alam ng nakararami na marami naman daw pong nagawa ang pamahalaan at ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Ano pong masasabi niyo, attorney? Ako man, bigyan mo ng 500 million para sa proyekto Ayun. sa aking syudad. Masasatisfied din ako. Sa bagay. Oo, tama nga At naman. talagang pupurihin mo rin ako Tayo naman naglolokohan pa naman na manang Leni ha. Pero attorney, gaano sila katindi yung pag-alita nila before? Bakit pa kayo biglang may ganyan? Bakit biglang may twist? Ako nga nagtataka Eto nga, ako'y natatawa kasi ako, alam niyo naman po, ako ay isang opisyal ng PDP, yung Partido Demokratiko Pilipino. Alam niyo, habang nag-i-speech si Chairman Cusi at saka si PDP President Baste Duterte, alam mo, natatawa ako, sabi ko, kita mo etong partidong ito ay itinatag kasama si Ninoy Aquino. Kami ang lumalaban hanggang ngayon kay Marcos. Yung mga dating kumakalaban kay Marcos,
Yung liberal, yung mga kung sino-sino dyan, sila ngayon ang kakampihin ni Marcos. Oo Pati nga yung mga sinasabing makabayan. Sa makabayan daw sila. Black. Nasigaw na sigaw. Marcos never again. Kiko Panghilinan, Bamakino. Sila mga kaalyado. Talagang bagong Pilipinas Anyari. Anyari. Opo. At sa pahayag naman po ng mga analyst, ito, hihingan ko po kayo ng reaction, attorney. Sabi mga ng ilang analyst dito na tingin daw nila sa nangyayari daw sa Senado ngayon, it's a manifestations of the ways in which the country is polarized right now because of the breakup of the unit team. So, meron silang pinapakita ito ngayon ang tayaan ng mga tao sa bansa natin. Either you are with VP Sara or you are against VP Sara. Pero sa akin, sobrang simplification lang kasi ang hinahabol natin dito is really accountability. Kung hindi ito maipapakita ng Senado, mawiwikan ang ating democratic institution. So baga, ang sinasabi po dito, attorney, kasi ng isang political analyst na baga hindi selective justice na makikita natin, kundi yung dating mga kaalyado ni PBBM before, ayun yung kanyang tinatarget. So baga, hindi mo masasabing selective kasi maski yung wala siyang kinikilala daw, wala siyang itinuturing na kaibigan ba siya o hindi, o kalyado ba siya o hindi, basta kung magiging yung hatol o yung kanyang pananagutan, ganun daw ginagawa ni BBM laban po sa mga dati po niya mga kasama, tulad po ng mga pro-Duterte supporters. Speaking of the Senate, alam niyo po, I am very saddened doon sa nangyayari sa ating Senado na ang nangyayari po, it is supposed to be the third great department of government sapagkat legislative, executive, judiciary. At tatlong yan, under a tripartite system of government, meron niyang Newtonian physics with respect to politics that they are supposed to balance each other out. Meaning to say na walang isang departamento ang mananaig sa isa. So, walang magiging isang departamento na mag-aabuso o magpiprevail o magdodominate over the others. Ang nangyayari ay nako-co-op na po yung Senado. Ito yung nangyari lamang. Yung nagkaroon ng leadership struggle. Nagkaroon ng 13 na elect si Peter Cayetano bilang Senate President. Natakot sila because that came on the eve of the transmittal to the Senate noong articles of impeachment. So anong ginawa nila? Unang-una, they tried to prevent the majority from garnering 13 votes. Hinabol nila, hinaras nila si Senator De La Rosa. When that failed, nung ginawa nila, pinilit nila na ang 12 daw ay may quorum at nagpalit sila ng liderato. At eto, nakakatawa dyan. Biglang sinabi ng Malacanang that they recognize the new leadership. Hindi ba independent ang Senado? Hindi ba ayaw ng Senado na sila ay pinapakialaman? Bakit sila humingi ng validation sa ehekutibo? At ngayon, lahat po ng nangyayari dyan sa Senado, pagkulong ni Marcoleta, pagkulong ni Estrada, ay dahil lamang sa isang bagay, impeachment trial. At bakit mahalaga to sa administrasyon? Sapagkat wala po silang pantapos kay Vice President Sara Duterte. Yun lang yun. Huwag nyo na kami lokohin, Mr. Marcos, na ganito pa o ganon o ibang dahilan. Yan lang po yan Lahat ng pinofloat yung pangalan, si Riz Ontiveros, si Raffy Tulfo, si Lenny Robredo, ay hindi po uubra. Kaya you want to knock her off the race by convicting her. Yan lang naman Yan ang punot dulo niyan at suma total.